Mulat ba ang iyong mga mata? Mapagpalang araw ng Huwebes Kapanalig, ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ni San Angelo ng Acre. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa Mabuting Balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ngayon. Dumating ang ilang Pariseo at binalaan siya. Umalis ka rito at pumunta ka sa ibang lugar. Gusto kang ipapatay ni Herodes. Sinabi naman ni Jesus, puntahan ninyo ang musang na yon at sabihin sa kanya, ngayon at bukas ay nagpapalayas ako ng mga demonyo at nagpapagaling at nasa 3 araw ang katapusan ko. Subalit dapat akong maglakad ngayon, bukas at sa susunod na araw, sapagkat hindi bagay na mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem! Jerusalem! Pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo sa iyo. Gaano kadalas kong ginustong tipunin ang iyong mga anak, gaya ng pagyupyop ng inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit tumanggi ka nga. Ngayon, maiiwan sa inyo ang inyong bahay. Sinasabi ko nga sa inyo na hindi na ninyo ako makikita hanggang di sumasapit ang panahon na sabihin ninyo, mapalad ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Binalaan ng mga Pariseo ang ating Panginoon na lumayo dahil balak siyang patayin ni Herodes. Hindi ko alam kung tapat sila at talagang concerned sa kaligtasan ng Panginoon o sugo sila ni Herodes para takutin si Jesus at nang itigil ang kanyang pangangaral at paggawa ng mga himala. Mula noon hanggang ngayon, nalalagay sa panganib ang buhay ng mga nagsasalita laban sa maling kalakaran. Nakita natin kung ano ang inabot na paninira at paninikil ng mga whistleblowers. Ang iba nga ay binaligtad pa at nabilanggo. Napapahamak ang mga pumupuna sa mga maling kalakaran, maging sa pribadong kumpanya man o ahensya ng gobyerno. Maaring mawalan sila ng trabaho at kung minamalas-malas ay pwede pang gawa ng kaso and worst of all, pwedeng ipaligpit. Tayo bilang mga anak ng Diyos ay dapat maging mulat ang mga mata at huwag magpakasangkapan sa mga tiwali. Huwag nating ipikit ang ating mga mata o kaya ay tumalikod sa lantarang maling gawain. Tandaan natin, hindi magtatagumpay ang mali kung may nanunuri. Magkapit-bisig tayo at manalangin. Nakahabagan tayo ng Panginoon. Bigyan nawa niya tayo ng tapang at lakas ng loob upang huwag ipagkibit-balikat ang mga katiwalian sa paligid natin. Huwag tayong magpaalipin sa pagwawalang bahala. Nasa pagsasanib lakas ang tagumpay. Manalangin tayo. Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang mga anak mong nasa sadlak sa maling gawi. Daway magbagong buhay sila habang may hindi pa huli ang lahat. Ikaw po ang liwanag ng mundo at dahil kasama ka namin, nananalig kaming madadaig ng inyong liwanag ang kadiliman sa aming paligid. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa mga donors at sponsors ng programang ito. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni San Francisco
para sa kapayapaan ng ating bayan at ng buong mundo. Panginoon, gawin ninyo kaming instrumento ng inyong kapayapaan. Kung saan may pag-aalitan, hayaan ninyong maghatid kami ng pagmamahal. Kung saan may kapinsalaan, gabayan ninyo kami tungo sa pagpapatawad sa isa't isa. Kung saan may pag-aalinlangan, pagtitiwala nawa ang siya naming maiganti. Kung saan may pagkabigo, pag-asa nawa ang aming maisaisip. Kung saan may karimlan, ihatid nawa nami liwanag. At kung saan man may taong nalulungkot, kaligayahan nawa ang aming maihandog. Naway lagi naming piliin ang magmahal sa aming kapwa na nilimot ng lipunan, kaysa asaming kami ang mahalin. Sapagkat ang tunay na pagtanggap nasa pagkakaloob at nasa pagpapatawad ang aming kapatawaran. Tanging nasa kamatayan ang muli naming pagsilang sa buhay na walang hanggan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.